Magandang gabi mga ka-istorya. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. Ngayong gabi ay ating mapapakinggan ang isang kwentong hindi sinasadya ngunit hindi madaling kalimutan. Ito ay may pamagat na may nangyari sa amin ni Pinsan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Leia, 25 na taong gulang. At ito ang aking kwento. Tuwing bakasyon, palagi akong umuuwi sa probinsya. Isa iyong pahinga mula sa ingay ng syudad. At kahit paminsan nakakapagod ang bukid, ibang klaseng katahimikan ang hatid nito. Ngunit ang bakasyong ito ay hindi ko inaakalang magiging simula ng isang bagay na hindi ko na mababawi. Doon ko muling nakasama si Aaron, pinsan ko sa side ni Papa. Halos 3 taon kaming hindi nagkita. Matangkad na siya ngayon at mas seryoso na ang mukha. Hindi ko maipaliwanag kung bakit iba na ang dating niya sa akin. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng bagay. Sabay naming pinapakain ang mga hayop sa likod sa bahay. Sabay maliligo sa ilog kasama ang mga pinsan. Sabay magluluto ng inihaw sa dapog. Pero kahit maraming tao sa paligid, pakiramdam ko kaming dalawa lang ang may koneksyon. Isang gabi, nawalan ng kuryente. Gabi ng Biyernes. At dahil mainit, napagpasyahan naming lumabas at magpahangin sa veranda. May dala siyang flashlight. Ako naman ay may malamig na tubig. Tahimik. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Naalala mo nung mga bata pa tayo? Lagi kang sumasama sa akin, kahit saan ako magpunta. Tanong niya. Sabay tingin sa akin. Tumawa ako. Oo, tapos ikaw, laging nang aasar, kaya lagi kitang sinusumbong kay Lola. Hindi mo lang alam, crush na kita noon pa, bulong niya. Pero, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ako nakasagot agad. Tiningnan ko siya. Pero, seryoso ang mukha niya. Hindi nagbibiro. Ewan ko kung bakit. Pero, tuwing nandito ka, iba ang pakiramdam ko. Dagdag niya. Hindi ko alam kung dahil sa dilim, sa init, o sa katahimikan ng gabi. Pero, nang hawakan niya ang kamay ko, hindi ko na iyon binawi. Dahan-dahan, lumapit siya. Huminto ang mundo ko. Hanggang sa naramdaman ko ang labi niyang dumampi sa pisngi ko. Sa noo. At sa huli, sa mga labi ko. Hindi na namin napigilan. Sa veranda, sa ilalim ng dilim. May nangyari sa amin na hindi dapat mangyari. Mabilis. Marahas ang tibok ng puso. Tahimik. Pero punong-puno ng sigaw ng emosyon. Pagkatapos, walang nagsalita. Pareho kaming parang natauhan. Bumalik kami sa kanya-kanyang kwarto na parang walang nangyari. Kinabukasan, bigla siyang naging mailap. Iba ang tingin ng mga tao sa amin. Pero kami ang may lihim. Hindi kami makatingin sa isa't isa ng matagal. Pero sa bawat sulyap, alam naming may tanong na hindi masabi. Mali ba ito? O sinadya ba tayo ng pagkakataon? Lumipas ang mga araw ng bakasyon. Hindi na namin iyon inulit. Pero sa tuwing nagkakatinginan kami,
Para bang bumabalik ang gabi ng pagkalito at damdamin. Hanggang sa dumating ang huling araw ko sa probinsya. "Babalik ka pa ba?" tanong niya habang pinapanood akong nag-aayos ng gamit. "Hindi ko alam," sagot ko. Hindi dahil hindi ako sigurado sa pag-uwi, kundi dahil hindi ko alam kung kaya ko pa siyang makita nang hindi bumabalik sa gabing iyon. Lumapit siya. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit. "Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari," sabi niya, "pero alam kong mali." Tumango lang ako. Hindi ko rin alam ang sagot. Ngayon, taon na ang lumipas. Pareho kaming may kanya-kanyang buhay. Walang relasyon, walang pag-amin. Pero sa tuwing umuuwi ako sa probinsya, sa tuwing naaamoy ko ang hangin ng gabi, sa tuwing naririnig ko ang huni ng kuliglig, bumabalik lahat. Isang lihim na kami lang ang may alam. Isang gabing hindi dapat, pero totoo.